Guys, ayan ang ating gising-gising. Sigarilyas Friends, na may gata at giniling. Ito pala ang gising-gising, friends. Yung ginain nyo sa manam. Yung kinain namin sa mana mo. Tapos ito, smoked bangus belly. Tapos maanghang siya. Kaya gising-gising. Kasi magigising ka. Meron tayong milon. Yan. Ay, kailangan na nakapasok dahil ako'y nagprito. Ito gusto ni Jerlyn para dito sa... Kinuha mo? Mm-mm. Thank you. Ito may suka, oh. Yan gusto ko yan. Konti lang kanin natin, okay lang Oo. yan. Okay. Hindi mo na kumakain marami. Ay no, konti lang Pero na sa naman ilong ko kanin. please para ano. Yan, thank you. Isa pa? Hindi na mamaya na. Okay, let's pray. Oh my gosh, Oh, let's langaw. Please go. Why? Let's pray. Excuse me guys. Okay, let's pray. Maraming salamat, Lord, sa blessing, sa pagkain, sa shelter, for good health, for joy. Maraming salamat po sa mga biyayang aming natatanggap mula sa inyo. Naway patuloy niyo po kaming biyayaan at Diyos ko po, bigyan niyo po kami ng lakas, ng pangatawan at haba ng buhay. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po rin sila ng kaligtasan at ilayo niyo po sa sa mga kapahamakan. At gayon din po ang mga taong may sakit, naway inyong pagalingin. Naway hawakan niyo po ng inyong mapagpalang kamay upang sila'y gumaling. Maraming salamat din po sa pang-araw-araw na aming ginagawa para po mabigyan namin ng kasiyahan ng aming mga taga-subaybay. Patnubayan niyo po kami, biyayaan niyo po kaming lahat, at ilayo po sa tukso. Maraming salamat po at patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkakasala. Amen. Hello, world! Kain na tayo. Konti na kanin natin, Thank you. Tama na to. That's too much. Ayan. Teka. Bakit? Sarap pa. Malagkit. Ay, hindi ka kumuha nung ano? Alin? Yung Yan kutsara. nilalagyan natin. Oo, yung kutsara. Malagkit na ating kanin. Malagkit. Sarap to. Ang sarap guys. Ito lang. First time ko magluto ng ganyan. Pero Sinabi ko tinignan lang, ko sa YouTube. sinabi ko lang sa kanya, tapos sinundan niya kung paano. Pero sinabi ko sa kanya muna mga procedure. Sabi ko, gusto ko makita sa YouTube. Tingnan ko kung paano. Kaya tama naman yung sinabi niya. Kasi yung kinain namin sa manam, yan. Hindi kasi ako nakakatikim noon. Dahil kasi, Baboy. Kaya sabi ko, madali lang sigurong gawin yan. Sabi niya, madali lang. Sabi niya, Ayun. Ayan, eto. tinuro kong procedure, tapos ginawa niya, alam mo, successful. Hindi sa komo asawa ko siya, ha? Kahit hindi ko siya asawa, talaga masasarapan ako. Sa totoo lang. Meron pang crunch. Ito guys, smoked bangus belly. Boneless. Eto na naman ang favorite. Melon. Melon. Sarap. Ayan. Kanina, ano ba yan? Medyo masabaw pa yan eh. Pero nawala yung sabaw. Dahil kasi pagka yan lumalamig, yung niya, yung gata, parang nagiging thick eh. Nagiging thick siya. Nagtitikin, ganun. Penging isa. Kalahati lang kalahati lang muna. Bakit kalahati lang? Hindi ko maubos to. Bakit mo? Ano pa yun Ma'am? Sarap guys. Nalala ko dati si Mama Dora. Yung lola ko.
Ginagawa niya, pinickled niya ito ga. Parang atsara. Alin? Itong Ito. sigarilyas? Oo. Kami sila dati, may tanim kami. Ang daming bunga. Parang itong vine eh. Ang tama yung pagka-alala ko. Parang vine. Parang may isa na magulang. Alisin mo na lang. Ano? Sarap? Nung kinain namin to sa Manam, kasama namin si Myrene, magkapatid, saka si Brian, Michael at saka Bryan. si Lorelai, saka yung anak ni Lorelai na si Lala. Lara. Sabi ni Lara, ni Lorelai, orderin natin to Anya. Sarap, sabi niya. Sabi ko, ano yan? Gising-gising. Ha? Kaya ako wala ba nung lasing-lasing? Masarap pala. Tapos, sinain namin. Ako sir, pagka nakakain ako, na hindi ko alam, Hindi, imagine mo. inaalam ko kung ano. Paano paggawa. And then, yung lasa, ingredients, makikita mo naman kasi yung nakanandong pork. Na may gata. Sarap. Tapos may anghang. Pero sabi ko sa kanya, kako ga, lutuin mo yun, ganito, ganito. Sabi niya, nga, gusto ko nga lutuin, parang nagandahan ako, parang masarap ka sa tingin ko, dahil kasi hindi nga niya makain yung nandun, dahil pork. Pero ini-imagine ko kung ano lasa. Kasi nga may gata. Nung namili kami ngayon, nakita namin. Sabi niya, ga, ito, sigarilyas. O, ako, bili mo. O, sige, nga, iluluto ko. O, sige. Yun. Masarap pala. Ang sarap. Bata pa yata ako. May school pa yata akong huli kong kain ito. Gising-gising. Nung... Sigarilyas. Ako naman, itong mga kinakain nating gulay na mga katulad ito. Nakain ko rin to nung nandito pa ako nung way back. Nung hindi pa ako napunta ng Amerika, which is, I was 28 years old nung napunta ako ng nag-migrate ako sa Amerika. Kasi pag umuwi yan, marami siya hindi nakakain, no? Kasi pag uwi mo, hindi naman ganyan ang iahahain sa'yo. Ang naaano ko, pag umuwi ako noon, sa bahay, hindi ka pa tapos kumain, kumakain pa lang. O ano gusto mong kainin mamaya? Ano? Ha? Kumakain pa tayo. No, para alam na natin kung anong kakainin. Ako bahala kayo kung ano yung gusto nyo kakainin ko. I like it. Siyempre, ay, sasuggest ko sa kanila yung mga alam mo naman dito yung t-shirt dito. Hindi yan. Paper towel pala. Ito ang paper towel dito. Sarap. Sarap kasing gamitin. Hindi napupudpod. Hindi malambot. Ang sarap guys kasi may karne na. May gulay ka na. Yun lang, ulam na. So, ang sinasuggest ko sa kanila noon, sa ate ko, pamangkin ko, yung mga pagkain na, siyempre, alam niyo naman dito, hindi naman kami mayaman, hindi naman sila mayaman, na pwede yung kung ano-ano karne o ano. Siyempre, kumbaga, yun ang pinakabihira nilang kainin. Sanay sila sa mga gulay, isda, which is, alam ko naman, gusto ko naman yun. Ngayon, sabihin ko sa kanila,
Nasa Diyos ako. Kaya ako yung mga ano, karne-karne. Ako rin, gano'n din ako. Sinasabi mo sa kanila, no? Di ba, oh? Parang Parang gusto kong binibili- makain nila yung lagi natin kinakain. Yun, yung Parang bihira ganun. nilang makain naman. Oo. Yun. Tingnan mo si daddy nung nandun. Hmm. Laga ng mga kung ano-ano, paka, Bulalo. bulalo. Dahil kasi gusto niyang Na-enjoy ng mga ma-enjoy ng mga apo niya, ng mga ng kapatid ko. Kasi, kumbaga, tayo yung may means, di ba? Yung mga taga rito, puro lang sila gulay, isda. Yun ang pangkarniwan nila. At least ng pamilya natin. Mahirap nga ako, please. Thank you. Parang kang may cutic. Oh, hindi pa naalis sa pintura. May frame na yung ano, yung garahe, guys. Bumaba. Yung ano. Pero frame Bubong. pa lang. Yung bubong. Kailan silang gumagawa? Dalawa. Tatlo kanina. Akala ko ka tatlo. Hindi ko na nakita isa eh. Baka sa start lang. Yung guys si Sky, Ah, bola yung ano niya, yung bago Lalo, niyang bola. lalo. Yun ang tinatahulan niya kasi. Nahabol-habol naman. Pag nag-move yung bola, may parang nagka-kwak-kwak, parang duck. Ang tunog. Ayan, inaaway niya. Ano sinasabi ko ka? Ano sabi mo? Nakalimutan ko na. Kaya, Oo. Ha? hindi, ito. Isang baso pa rin ginagamit namin. Pero, Wala ka nang- hindi, ng mga una. Mga few days. Talaga sabi ko, hiwalay tayo ng baso. Tapos na parang maubos na. Patunay Gusto lang na na, ako. patunay lang na talagang ano, gano'n niya ako kamahal. Sa totoo lang, hindi ko maubos. Willing ako kunin ang mikrobyo mo. Superwoman yata ako eh. Hindi ako nagkakaano eh. Salamat sa Diyos. Taga akong ano. Alam mo, Mm. iniisip ko, Mm. wala ka naman mabibiling sigarilyo sa sa Amerika eh. Kaya nga. Doon sa amin, wala kang mabibili niyan. Mm. Palagay ko, otherwise, kung gusto nyo matry ang lutong yan, gawin nyo sa celery. Kung kumakain kayo ng celery. Pangit ang celery. Meron nga hindi kumakain ng celery. Like ako yung ng celery na luto. I mean, na hilaw. Pwede celery. Yung luto na pwede. Pero kung celery lang, I don't like it. You don't like it? Ano mo pwede? String beans. Yun! Gugupitin mo ganun na. Pino. Maliliit. Ay. Maliliit. Kasi wala naman siyang distinct na ano eh. Yeah. Flavor. Wala naman. Kumbaga, beans, ito pwede ito sa string beans, I think. Gataan mo. No. Napakalasa nitong ano. Hindi mo maubos yung... Buti na, ipiprito ko ba sana lahat? Pero ang alala ko last time, hindi natin maubos. Sayang oh. Tulad ito oh. Buti ko Hindi kaya. ko na mauubos. Malasa kasi agad. Itong ano. Yung bangus belly. Masarap.
Kain din tayo, guys. Excuse. Ang sarap, no? Good. Busan mo yan. Busan ko na rin ito. Ayun, parang takpan. Akala ko muna. Hmm? At least sumaba na yung, ano, yung garahe. That's good. Hindi yung garahe, Yung bubong. Pina-extend lang yung bubong. Tapos na wala kaming papagawa. Wala na, no? Yung mga additional lang naman, guys, ang pinagawa namin. Kumbaga, optional lang yun. Hindi naman kailangan. Na need, hindi naman. Kaya lang. Hindi, tsaka nataon din kasi nauuwi yung mga bata. Oo. Para at least makita nila kaagad din na may changes. Yan na, matuwa sila. Alam niyo, tuwan-tuwa sila dito sa bahay. Oo. Kahit hindi pa nila nakikita, no, in person. Tuwa sila, gusto nila. Yung palang mga pinadadala sa amin, nung nandun kami, every week pinadadala kami ng video, pictures. Doon pa lang, tuwan-tuwa na sila. Yung stage by stage lang pa lang, oh, yung slab, ganyan. Tapos nagkaroon na ng mga division. Kahit nga lang yung butas pa lang ng swimming pool, natuwa na sila. Tuwan-tuwa sila. Naku, lalo na nung buo na. Ay, naku pala. Oh my God. Ang ikinahahappy nila, sabi nila, yung the fact na obtain namin yung gusto namin na mangyari. Doon sila happy. Happy sa ganun. They are happy for us. Na kumbaga kung ano yung ginusto namin, nakuha namin. Na dito tumira. Lagi nagtatanong, how are you guys? How is your life? Are you happy? Money? Health? Gumagano pa? Sabi namin, you live a simple life. We're okay, anak. Don't worry. That's why we're so proud of them. Ang full. Tama lang ang kanin pala. Kulang sa'yo. Kulang sa'yo. Hindi ko na nga maubos eh. Tulungan mo ako, busan na ito. Mahina ka kasi kumain ng kanin. Pagka ano, kakanin mo yung laman, use your, ano, your fork. Kala ko may crack. Sarap. Ang bilis niya, guys, mahinog. Siguro sa panahon dito. Bibili mo doon, medyo tigas pa talaga. Isang araw, pangalawang araw, kailangan gamitin mo na ng melon. Kung hindi, masisira na. Bukas ano gagawin natin? Lanay? Hindi, magbabak. Sabi mo, magbabakin tayo ngayon. Hindi na, mag-i-edit pa ako. Tsaka madilim. Babaldihan na natin yan. Hindi pa madilim yung ating ano lang madilim. Ang ating glass. Babaldihan natin. Magbaldi tayo bukas. May brush naman na tayo bago. Bumili tayong brush. Isa kaming brush, guys. Bumili yung pa brush na may parang mahaba. Bumili pa ako ng maliit, di ba? Kapaka. Para saan yun? Hindi gagamitin ko yan. Sa barbecue, sa set, sa sopa. Pero para sa floor, dalawa kami tig-iisa ko. Sarap talaga, guys, pagka-retired ka na sa totoo lang. Hindi ako lang inggit. Ang inggit, pikit. Dahil kasi yung ganyan ba, dati yan, for example, ay, sarap sana, gawin na yung lanay bukas, oh.
lilinisin natin, no? Pagkagandahin natin, no? Kailangan may pasok ako. Yung bang ganon? Okay. Tapos yung garden, yung pagtitrim ng yung halaman, hindi namin magagawa bukas kasi, That's yours. kasi andun yung mga bakal na ginagawa dun sa garahe, dun sa labas. Tapos nagwe-welding sila. Eh, delikado naman dun ka. Tapos, at least dito kami sa pwede namin gawin, dito kami sa likod. My bride, Lorelai. Lara. Eto na, oh. Yung kinain natin, Lara. Ito na yung kinain natin, gising-gising. Sarap. Pero ito, hinaluan namin ng konting gin. Para gising-gising, lasing-lasing. Ayan. Subukan mo iluto, Bri. Ayan. O yung Lorelai. Ano lang, sigarilyas. Bumili kayo ng sigarilyas, tapos siwain yung pino, yung maliliit lang. Katulad ng kinain natin sa Manam. Alam niya siguro Lorelai kasi siya nga ang nag-ano, nag-suggest. Kaya nga, hindi. Baka hindi pa, alam lang niya, baka hindi pa niya nailuto. Iluto mo. Sundin mo yung kung paano yung procedure na sinabi ko kay Jerlyn. Pareho yung kinain natin. Ngayon, nasa inyo rin kung paanong gata ang gusto nyo. Gusto nyo nung mas magata o less gata. Depende sa paglalagay ng gata. Dalawang gata nilagay ko dyan. Kaya kanina masabaw, medyo may sabaw yun, pero nag-dry na siya. Kasi nga pagka lumalamig at saka yung gata, parang nagtitik siya pagka yung Inom ka pa. I'm so full. Hindi na nakukuha ko eh. Sumasama, hindi naman pino, hindi naman magaspang Ayaw mo na? Ako na? Sige na ako. Thank you, Lord. Wala rin sumasama o konti lang. Tapos hindi ko ini-stress ang sarili ko, guys, na nanay ko kasi dati ganyan. Yung kung lilinisin lahat, general cleaning, lahat, malinis, lahat, lahat perfect, kumbaga. Pero, ako ngayon, kahit sa Amerika, pag gano'n naman, hindi ko na, nung bandang huli na ng later years na, yung day off mo, parang mamamatay ka sa kalilinis ang bahay mo, ng lahat, perfect, in order, laba, lahat, walang marumi. Nung bandang huli ka, kasi naman niloloko ko nito. Para ano't nagaganito ako? Wala naman akong boss. Kasi pag ganyan, ang day off mo, napunta lang sa ganon, parang hindi ka nag-day off, hindi ka refreshed pagbalik mo sa work, hindi ka energized, re-energized. Kailangan na re-energize tayo, di ba? To face another work week. Pero kung tinatay mo naman sarili mo, kakukuskus. Kasi dati, nag-try ako nung unang panahon pa, bata pa yung mga bata, mga elementary. Nag-try ako ng house, nagpapalinis ng bahay. Hindi ako mapakali, guys. Medyo bata-bata pa ako noon. Hindi ako mapakali. Gusto kong sundan yung ginagawa niya. Basta sabi ko, naku, hindi ito pwede sa akin yung ganito. Kaya for so many years, hindi na ako bulit. Pero nung tumanda ako, guys, sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya dati. Taas, baba. Malilinis ko ng isang araw. Pero nung bandang huli, hindi na. Tapos hanggang na, baba na lang, hindi ko pa matapos-tapos. Isang bandang huli, wala na. Kumuha na kami ng nagpapalis na kami. Nag-hire na kami ng cleaning lady. Tapos worth it, dahil kasi 135 plus 150, di ba? 150. Aray. Yun na, 150. Aray. Bayad na. Bali 150. 135, bigyan mo ng, actually it's 125. Mula noon, dati nga 90 lang hanggang tumaas na, nag-stop ako nung pandemic. Dahil kasi ayokong, syempre magdala siya may ibang tao ng COVID sa bahay, or at the same time, ayoko rin siyang magkasakit, tapos mabiblame sa akin, dahil kasi alam niya, nagtatrabaho ako sa hospital, kaya nag-stop akong palinis. Tapos, nung bandang huli, tapos ng pandemic, nung bandang huli sabi ko, ano na, thank you, Lord. Amen. Baga open na, sabi niya, oy, pabalikin mo na si Yolanda. Sabi ko, okay naman tayo during the pandemic, nagawa naman natin, nagtutulungan kami. Si JR, siya nang bahala sa room niya. Siya nang
nagva-vacuum. At that time, si Chris wala na sa amin, so yung kwarto niya, baga wala nang vacuumin mo lang yung floor, wala ka nang gagawin kasi wala namang katira doon sa kwarto niya. Hanggang sa, pero nung bandang huli, nako, mag-ano na tayo ulit, magpalinis na ulit tayo kasi para hindi nasasayang yung day off ko. Ayun, nagpalinis na naman ulit hanggang sa pinakahuli-hulihan hanggang bumalik kami dito. Worth it naman talaga pagka may edad ka na. Kung bata ka pa, okay lang. Okay lang kasi usually na-enjoy mo yan eh. Yung kinukuskus mo, nasarap ka. Tsaka parang exercise mo na rin. Exercise mo at saka yung feeling mo na satisfying na ikaw ang naglinis na bukas pagbalik mo sa trabaho. Ay, ang gaan ang pakiramdam mo. Ang linis ng bahay, walang maruming damit. Ang sheets, pinalitan mo, nilaban mo na lahat nakatiklop na. Okay na. Masarap ng feeling na ganyan. Pero guys, pag tumatanda ka na, para bang, ang end up, the next day, first day back to work, call off. Kasi patay sa ano yan, pagod. May malinis kang bahay na wala nga naman ng ilang daang dulyan kasi hindi ka pumasok. Dahil pagod ka. Ay sabi ko, this is not. Tapos natuto din ako sa, may isa kong kasama dati na may edad na, nag-retire na siya, matagal na siya, nauna na siya nag-retire. Meron kasi kaming puti na kasamahan. Mag-isa lang siya sa buhay, wala siyang anak. May sarili siyang bahay. Tapos, lahat siya lang gumagawa. Nag-renovate siya ng banyo. Hirap na hirap daw. So sabi niya, I'll never do it again na magre-renovate. Kasi halos siya lang lahat. Naggiba na ganito, na ganito, ganyan. Tinutulungan na siya ng tatay niya. Sabi ng kasamahan namin Pilipinas, sabi niya, next time, mag-extra shift ka na lang. Magtrabaho ka ng extra shift, 2 shift, depende sa pangangailangan mo. Tapos ibayad mo. Mag-professional pang pagagawa, hindi ka pa na-stress. Sabi niya, oo nga, hindi na ako ulit talaga. Akala ko it was an easy, small job. Pero, sabi ko, doon nakikinig ako, nagkukwentuhan sila. Sabi ko, oo nga, O di, nag-overtime ka dito ng yung kalahating shift or 4 hours. May sa amin, pwede ka mag-overtime ng 4 hours, one 4-hour shift. Sabi ko, or yung 4, meron pala akong 4 hours, meron akong 3 12, tapos isang 4. Yung 4 gawin mong 6 hours instead na 4. May 2 hours extra ka na. 2 hours extra mo. Sabi ko, pambayad ko na yan doon sa cleaning lady. Sobra pa. Pinapakain ko pa yan sila guys. Tuwang-tuwa sila, Mexican, dinadala niya yung sister niya. Tuwang-tuwa yan pag kinakain ko. Hindi sila mapili kahit anong pinapakain ko sa kanila. Gusto-gusto nila. Pero ako naman, ayoko nag-hire. Gusto ko ako gumagawa. Kasi mechanically inclined, Ikaw okay ka kasi enjoy mo. Kaya kong gawin anything. At saka kahit ngayon, ganun siya. Gusto niya siya ang gagawa. Pero ako naman, nung bandang huli, kasi yung iba, siya kasi matagal na siyang retired. Ako, that time, nagtatrabaho pa ako. 12 hours na stressful job. Tapos pag off mo, lahat kukuskusin mo. Nako, okay lang yung bata ako, pero nung nadoble na yung edad ko, wala na, ayoko na. Kasi ako talagang, gusto ko ako. Kaya sa amin doon, hindi kami nag-hire. Plumbing, ako gumagawa. Tapos guys, sa bahay namin doon, sa California noon, yung garahe, di ba, closed? Yung one side ng garahe, the length of the garage, from the house to the opening ng garage, iginawa niya yan guys na cabinet na puti. Gusto kasi namin puti, kaya cabinet namin puti. Tapos, puti na cabinet na mataas pa sa tao. Kaya wala kaming kalat sa garahe namin guys. 8 feet. Tapos, garahe yan, opening, tapos yung side na yan. Bali, 4 na portion yun na cabinet. Oo. Tapos, mataas, 8 feet pala, tapos, 8 feet pala yun. Ito, entrance to sa loob. Yan. Tapos, mula doon hanggang dito, yan, dito. Hanggang sa door. Tapos ito, door, let's say, yan. May space pa siguro let's say, mga 10 feet. Yun, gumawa ako doon ng bowling ball rack. Yeah, lahat ng bola ko, bowling bag, nandun. Tapos,
pinto, pinto ito, yan. Pinto Dito ng naman sa side na to, Pinto ng laundry room. ito naman sa side na to, ginawa ko naman yon. Alam niyo kung ano, shoe rack. Kaya wala kaming kalat sa garahe namin. Shoe rack na lahat ng mga sapatos nandun. Tapos yung ibabaw, hindi siya straight na cabinet. 4 feet lang ang height. Dito naman sa side na to. Tapos doon yung garage door. Papunta doon sa, Sa likod. sa likod. Side door. Side door. Papunta sa likod. Gumawa naman ako doon ng shoe rack. 2. Isa dito para sa kanya. Isa dito para sa akin. Kaya sa kalat. Kaya sa garahe namin, wala kang makikita. Ang 3 kotse nakapasok. Yung isa lang ang nasa labas. Kung anong pinakaluma, yun nasa labas. Yung 2 kotse nasa 2-car garage. 3 car. 3-car garage. 1, 2, tapos may isa dito. So Kasi, yung maliit na kotse, yung pinakamaliit, yan. nandito tapos 2. Ay, baliktad ka, no? You look at it like that. Pero ako kasi, ang ano ko, feeling ko dito bahay, yan ang garage door. Dito ang isa, dito 2. Pagka kasi nasa labas, nasa loob ka ng bahay. Yo, kasi ang tingin ko nga, nasa labas, ang sabi nasa niya, loob ka, nasa loob ako ng you're bahay. looking outside. Yun ang akin. Yun nasa street. Yun naman Ngayon, yung ako vision naman, mo. nasa labas ka ng bahay. Nasa labas ako ng bahay, papasok ng garahe. Kaya dito ang 2 mong kotse. Ang 2. Teka. Oo, ganon. Teka. So anyways, yun na rin yun. 3-car garage. Kasi usually, di ba guys, sa Amerika, yun nga sinasabi niya lagi, tingnan mo, mga mamahalin nilang coaching na, mahal, nasa labas ng garahe. Pag nakabukas ang garahe, makita mo anong nasa garahe, karton, boxes, kung anong mga Totoo boxes, yun. na puno ng abubot na hindi mo ma-let go, na feeling mo kailangan mo, but actually, ilang taon mo na hindi nagamit, nandun lang siya, nandun lang. Kasi attitude na natin yun, given na yun sa lahat. Kahit na anong nasyon. Kahit anong nasyon, gano'n na. Meron kasing mga bagay na let's say yung kinalumaan, para bang yung nakakahinayang itapon o ilagay sa garahe. Yung pinaglumaan ganito o lagay sa garahe. Na mga bagay. Or mga gamit din na pwede pang gamitin na nando sa garahe. Kanya ang garahe nila, may space lang na ganyan, daanan mo lang. Tapos sa kabila, daanan din. Puro ngayon yung may mga lumang couch. Sabi ko nga, tingnan mo ako tingnan mo, sabi ko sa kanya, pag umiikot kami, tingnan mo mga kotse niya, ang gaganda, Mamahaling kotse, nasa labas. Nasa labas, 25,000 na lang, palagay mo na minimum. Wala na nga 25,000 na kotse ngayon eh. Palagay mo na nga lang 25,000 na lang na kotse worth. $25,000. $25,000 na kotse. Tingnan mo yan, nasa labas, tatlong kotse nasa labas. Buksan mo ang garahe niyan, kaya hindi maipasok ang garahe, puro junk. Hindi ba ipasok ang kotse? Puro karton, kahon, na may kung ano-anong nakalagay, yung lumang couch, pinoproteksyon ng kako, yung mga junk. Pero yung 25,000 na worth ng kotse, end up, 25,000 na end up na kotse, nasa labas, pinababayang maulan, maarawan, gabi-gabi, araw-araw. Yung kako hindi maganda, yun ang hindi ko ma-take. Kaya kami, kotse namin nasa loob. Pero nung nag-dispose na tayo ng mga gamit, nagtapon, binenta, pinamigay, at saka kung anong pinakakailangan lang iuwi, kahit na ganun ang pag-uugali namin na we don't stock mga abubot masyado. Ang dami pa rin. Pero ang dami pa rin, guys. Ang dami pa rin. Kaya, nag-usap kami ang dami pa rin. Ang dami namin naipamigay, ang dami rin namin naitapon. Dahil naitapon, nakailan tayong Trash bin? Tatlo. Alam mo yung mga malalaki na Trash bin? Yung nasa likod ng mga grocery store, mga ganun na klase, yung bin ng ng mga tindahan, yung malaking Sa yun? Sa Amerika? Ayaw ko dito. Oo, sa Amerika. Yung mga malalaking bin na pwede kang pumasok. Nakikita nyo ng mga taga dito, nakikita nyo sa mga vlog ng mga taga roon na mga namamasura sila. Dumpster diving, tawag. Ganun kalalaki. Ganun. Nakailan tayo? Tatlong ganun. 150. Magkano rent natin yan? Ang una is, I think 250 maybe or 275. Tapos yung pangalawa mas mura na at saka yung pangatlo. Yeah.
1 Ang week dami ko pa lang namin yun. na itapon. 1 week lang yun. Tapos, yun nga, nag-usap kami, sabi namin, this is a lesson learned. Pag nasa Pilipinas na tayo, ang liit ng bahay natin ikumpara sa bahay natin doon. Sabi ko, hindi tayo mag-ano ha, hindi tayo, sabi niya, hindi tayo mag-ano, hindi tayo mag-hoard ng mga bagay pag hindi na kailangan itapon. Pamigay. Kung pwedeng ipamigay, ipamigay. Otherwise, tapon. Kaya pag bumibili, ayun na naman, bibili ka, baka na naman maano yan, ma-stock lang. Yung ganun ba? Kasi kung minsan may makita, ay mura, ay ang ganda. Talagang pinipigilan ko sarili ko kasi, ay meron pa naman ako niyan, may nabili na ako sa Amerika, inuwi ko dito. Kaya hindi ko na lang bibilin. Yun lang hindi ko lang sinabi sa'yo kasi minsan ikaw, ano ka rin, konsentidor ka rin. Yung last na pumunta tayo sa SNR, bago kasi kami pumunta ng SNR, nanonood ako sa Len TV vlog o kung ano mang mga vlog. Usually, yung Len TV vlog, na taga rito yan, sa Pampanga, yun ang content niya is SNR, Landers, mga tindahan. Pero usually is SNR and Landers. So, para may idea na ako, teka, ano bang sale ngayon? Para hanapin ko pag nandun ako, ay, gusto ko yan. Para alam ko na, ay, meron, parang may idea na ba ako na, ay, meron palang ganyan ngayon. Ay, meron, nakita ko, merong, Ayaw mo na? parang wok. Tamang-tama ang shape na gusto ko. Na naman? Ang size, $2,499. Bali sabihin mo na $50. Pero buy one, get one. So, iniisip ko, bali $25 lang ang isa. Okay, I don't need it. Mura yun. May mga, see? Kung sinabi ko yun sa kanya, ang mangyayari, mag-end up, ay bilhin namin. Kahit na pinipigilan ko sarili ko, hindi ko na mapigilan. Kasi sabi niya, sige, bilhin mo na. Mura yun, ibigay mo kay ganito yung isa. Kasi buy one, get one free. Parang $25 na lang isa. Pero guys, di ba sabi ko, mayroon pa yata akong 3 pa na hindi ko Hindi pa pa nagagamit. Dito, hindi pa namin nagagamit. Na hindi ko yun ma-let go. Inuwi ko pa yan dito. Dala namin yun galing California. Hindi ko yun ma-let go. May mga binigay ako pa isa-isa. Pero yun yung mga tamang size na kailangan ko. Ipinamigay. Ipinamigay. Ano sabi ko? Ibinigay. Pinamigay. Tapos sabi ko, hindi ko kailangan. Kaya hindi ko na mention guys. Because if I mention it, sasabihin mo, saan? Tapos makikita mo, worth it ng bilhin. Hindi, tsaka pagka nakita kong gusto mo, tapos magandahan din ako, di, sige. Kaya nga ako hindi sinabi. Kaya ngayon pa lang eh. Ngayon pa lang namumroblema na ako. Bakit? Pagkatapos ng Pasko, saan ko ilalagay ngayon yung parol na ang laki, na 5 feet ang size. 5 yun, no? Tapos yung dalawang maliit. Pero naikuha ko na ng paglalagyan. May naisip na siya. Under the bed. Tapos, Christmas tree. Yan. Yung box nun, hindi mo isa tapon para may balik natin doon. Yun ang mga problema ko na. Oh. Ngayon pa lang, namumroblema na ako. Kasama na rin siyempre yung mga binili kong lights. Kaya ngayon guys, kahit ngayon na bago pa lang kami, kung iisipin mo talaga, kung iisa-isahin mo yung gamit, meron akong pwedeng itapon. Dami na. Kaya ngayon, pagka may bukas ako isang drawer or something, hindi ko na hindi ko na ginagamit. Ano ko. Like mga sandok-sandok, pagdating baka may mga kita ko dyan, yung mga sandok-sandok ibibigay ko kay ano. Pagdating ni Percy. Ni Percy, mga sandok-sandok. May mga bagay na hindi na pwedeng kasi daw sabi nila, pag hindi mo na nagamit after a certain time, get rid of it. Most probably hindi mo na gagamitin. Get rid of it. Kaya, ayun. Pamigay na. Pamigay. Dito kasi at least marami kaming pagbibigyan. Oo. Mga pamangking ko. So, mga frying pan lang, ilan pa yung hindi ko pa nagagamit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi ko naman yung iba nun, hindi ko naman binili. Binigay yun ni Lilia, yung girlfriend ni Chris. JR. Ni Angel. Dahil kasi hindi ko ginamit, kasi nung binigay niya yun, meron pa kaming ginagamit. Ayoko naman igamitin lahat. Kasi kumbaga, itago mo yan, hindi naman masisira. Hindi naman
hindi naman malulusaw, hindi naman kakalawangin, hindi naman matutunaw. Kaya sabi ko, kahit na gusto kong gamitin, huwag na lang muna dahil kasi pwede pa naman na yung iba kong ginagamit. Sarap po. Yung mga ginagamit namin nga that time, nung pag-alis namin, pinamigay ko dun sa isang naging friend ko sa Facebook. Kasi may mga binili siya sa mga binenta namin. Tapos yung marami akong binigay sa kanya. Hanggang sa huli-hulihang araw. Sarap po. Hanggang sa, ano pangalan nun? Si Helen. Hanggang sa kahuli-hulihang araw, na umalis na kami, papunta na kami ng hotel. Ng hotel. Kasi nag-hotel kami the night before, yung malapit sa airport. Kasi ang flight namin is 11 a.m. So, nag-ano na kami, nag-hotel na lang kami the night before para na, kumbaga doon na kami, malapit na kami sa airport. Tsaka nandun yung dalawang bata. At saka yung dalawang bata, nandun si Portia, kapatid ni Percy nandun. Mag-meet kami ng gabi. Nag-dinner kami, tinreat kami ni Portia. At si Angel nandun din at si JR. Si JR, ano bang nangyari ka JR? The next day yata pa siya, the next morning, early morning. Tapos, doon na kami nang galing sa LA. Tapos may buffet kasi sa hotel. Doon na rin kami kumain. Pero yung dalawa hindi kumain, parang juice lang ininom. Meron pa kami ibibigay doon sa Helen na iniwan namin doon sa bahay sa gilid. Kasi that night, ginabi na siya from work. Sabi niya gabi na, I'm so tired. Sabi ko, okay Helen, I'll do this. Kasi binigay ko sa kanyang Keurig na coffee machine na coffee working maker. Fine, no problem yung Keurig na yon. Tapos meron pa akong binigay sa kanyang blender at saka hand mixer. Sabi ko, Helen, wala namang magnanakaw yan dito. Maganda naman kung sa bagay yung neighborhood namin. Okay naman. Pero sabi ko, you never know. Kasi nakikita nilang naghahakot kami. Baka akala, iniwan na namin na up for grabs. Pero ilalagay ko dito doon malapit sa may gate, sa gilid ng bahay. So hopefully, sabi ko, pagpunta mo, nandun pa. Ay, minessage niya ako nasa airport na kami, I got the stuff. Sabi niya ganun, thank you very much. Pero marami siyang binili sa pero marami rin kami binigay sa kanya. Pati Christmas stuff na bigyan din namin siya. Kasi yung alam mo yung ganun, Spiral na parang Christmas tree na ganito. Dalawa sa kanya. Ganda nun. Sa kanya nga yata nadapunta yun. Saka yung cleaning lady natin. Sila Esmeralda. Ang dami na ibigay. Ang dami kong mga bagong lights na never used pa. Hindi ko pa nabubukas. Kasi nga, pagkatapos ng Christmas, the day before, mamimili kami. The day after, I'm sorry. Mamimili kami. Sale kasi 50% off. Ay mga Christmas lights ko, bibili na ako nun. Meron nga, mga nasa kahon na ganyan na hindi pa na-open. Pero napunta yung kay Esmeralda lahat. Pero ang kagandahan naman nun nung binigyan namin ng isa, bagong divorce siya, may maliit siyang anak, single mother siya, tatrabaho. Kumbaga, nag-i-start over siya. Wala daw siyang kagamit-gamit. So, nabigay namin yun sa kanya. Marami kami, pati fried. Sabi ko, ito itatapon ko na may mga, may mga pots and pans ako na ginagamit namin sa pang-araw-araw doon. Sabi ko, hindi ko to iuwi na. Sabi ko, itatapon ko na to. Ayoko na, hindi namin binibenta kasi mga used na ito. No, wala akong gamit. Sabi niya, wag. Sabi niya, pati mga kumot guys, mga heavy blankets. Sabi ko, sige, piliin mo lang, gusto mo. Sabi niya, tapos may iba rin siya ginawa na. Sabi niya, ibibigay ko kay ganito, ganyan. Sabi ko, sige, kunin mo lahat ng gusto mo. Marami. So, kumbaga, hindi napunta sa wala. Marami kaming nabigyan, na blessed na. Sabi niya, this is such a blessing. Kasi nga, nag-start over nga siya. Wala nga daw siya. Kasi wala nga, gamit. Sabi ko, balang araw ko na sabi ko, you're starting over, bagong apartment, bagong ganyan. Balang araw ka na mamili ng mga gamit, itong pwede pa, yan na lang muna gamitin mo para hindi ka sabay-sabay ang gasto. Sabi niya, yes. Ay, naku, tuwang-tuwa siya, hug siya sa akin. Kasi nga, pinagdadasal din namin, pati yung mga bagay na yon. Pati mga stuffed animals, Kung sana yung makakabili ng mga binebenta namin, mapunta rin sa mga talagang nangangailangan. Hindi ba rin sa
bibili tapos ipagbibili Pagbibenta rin, lang din. igagarage sale, yung Oo, magano, tapos yung pagkakakitaan. Which is okay. Okay pero lang, mas maganda pero mas sana. maganda. Yun nga, inataon naman, puro mga talagang Puro nangangailangan. nangangailangan talaga. Katulad nga ni ano, yung Si Jesus. Jesus, tsaka At si saka Alicia yata ang pangalan. Oo. Spanish Bagong bahay din. nila, guys. Bagong Nakabili bahay. sila ng bagong bahay. Ang tawag doon? First time na homeowner. Tapos, tinignan na nila yung mga gamit na pinagbibili namin, lamesa, dining namin, napakamura ko na ibinenta Ay, yun. naku, ganda ng dining namin. Ang ganda ng dining namin doon. Couch, wall clock, ang Pinunta daming nila, ano bedroom lang? set. Ang pinunta nila that time, yung couch lang, yung sa family room. Kasi yung sa, na benta na natin, hindi family room, formal living room. Kasi yung sa Family na benta na benta namin. na. So, ang pinunta nila, kasi nag-post ako sa Facebook, nag-post din ako sa Craigslist, at saka nag-post ako sa, ano po ito? Kakalimutan ko na. May isa pa akong, mas maraming, sa Facebook market, maraming mas bumili. Kasi karamihan sa mga tao nag-Facebook eh. Yung couch lang ang bibili nun. Couch lang ang pinunta nila, which is so mura, so Tapos, mura. pinakita ko na, sabi namin, move out na sabi kami, niya, ganun, ganito. Pero kaya lang, sabi lang gano'n, nasa escrow pa. Oo, Yung bahay. Siguro mga 3 days pa bago Malaman nila. There's no problem then. Kung gusto mo, anong gusto mong ba? Ito, bibenta ko sa ito, ganito. Yung sinabi ko na yung presyo, dining, ganito. Tumawad na kagad siya. Pati refrigerator, pati washing machine. Oh. Alam mo, after 3 days, approved sila. Kasi sabi, tulungan namin kayo mag-pray kasi if you get what you want, we will get what we want. Meaning, ma-dispose namin ang mga gamit. At saka sa taong nangangailangan talaga. Oo. Talagang dininig pa rin ng Diyos yun. I mean, lahat naman dinidinig ng Diyos. Ibig sabihin, dininig kami ng Diyos. Ang kagandahan naman na silang nakabili ng pati ang refrigerator, na kasing laki niyan, at saka washing machine at dryer na maybe it was just 2-3 years old. Dalawang washing and dryer. Alam mo yung mga... Sa Amerika, iba-iba eh. May hiwalay. So, ang kagandahan naman na sila ang nakabili nun. Kinausap namin. Kasi napakamura ng benta namin. Pero natuwa kami na napunta sa mga taong nangangailangan niya. Sabi namin, pwede ba na hindi muna ninyo pick upin ang ref? Kasi ang hirap ng walang ref, di ba? At saka yung washing machine. Binigyan namin ng petsa. So, for a few days, wala na kaming washing machine. Wala na kami, kain na lang kami ng kain sa labas. Wala kami ng refrigerator. Tapos, pinapunta namin si daddy kung anong nasa freezer. Pinauwi ko sa kanya. Pero at least, na-dispose namin. At saka nagamit namin ng just for a few days habang kailangan namin. Oo. Tapos, kasi hindi pa naman nila kailangan kasi kaano lang by that time na escrow. Hindi pa approve nun eh. At that time, hindi pa approve. Tapos nung na-approve na, syempre, may parang fixer-upper yung bahay. May mga fi-fix pa si Jesus. Jesus ang pangalan niya. Si Jesus, may i-fix pa siyang konti-konti. Kaya, okay pa. Sabi niya, okay pa, hindi ko pa kailangan. Kaya eksakto na mga pag gano'n, yun nga, pagkalipat nila, meron ng mga gamit. Meron ng gamit. Rent sila ng U-Haul. Nag-U-Haul pa talaga. Nag-U-Haul sila, malaking U-Haul. Tapos, ayun. So, at least, napunta pa sa, alam mo na, it's a good price. Tapos, napunta sa pamilya na talaga nangangailangan. Kasi, sabi nga nila, we just want to buy that nung una, yung couch lang. Couch na used lang. Sabi niya, kasi, ang pera namin yung pinambili nilang bahay, pinang-down nila sa bahay at lupa. Malaking lupa na nakuha nila eh. May barn pa nga sa likod. May barn, parang may barn pa sa likod. Tapos, kumbaga, sabi nila, hindi po na kami bibili ng bago. Ay, ang galing na salesman. Eto, ganito. Ay, mga gamit namin, mga medyo bago-bago pa guys. Kasi yung refrigerator namin, kailan lang din yun. No? Kaya ganyan size oh. Ano na yun eh? Mga siguro 2 years lang. Kasi that time nasira ang ref. Tapos, siguro mga magti 3 years. Kasi nasira ang ref namin. Mga 2 years lang. Kasi nasira ang ref namin. Bibili na kami ng maliit.
Maliit na lang sana na ref. Kaya lang, sabi namin, malaki na lang kasi kaawa ng Diyos. Every time bibili kami ng a little bit na major purchase ng mga gamit, mga ganyan, lagi kaming nakakataon guys ng good sale or Goodbye. Goodbye talaga. Kasi kahit mga ganun lang, pinagdadasal namin yun. Yung mga bata, sinabi pala natin, sige na, hayaan mo na kasi pag naglipat ng mga bata, pag bumuwi na tayo ng Pilipinas, ibigay mo sa kanila yung ref. Ay, hindi naman namin naibigay kasi nga brand new apartment nila, di ba? Brand new apartment, all furnished na. At least ang kitchen furnished. Stove, washing machine, dryer, refrigerator, brand new. Sabi nila, Ma'am, we have a refrigerator sa bagong apartment. Nung mga tinitingnan nila, puro naman mga refrigerator, Ma'am. Ay, wala. Kaya napunta doon sa taon talaga nangangailangan. Kasi sabi nila, we need a bigger refrigerator. Ang refrigerator nila sa apartment, maliit lang. Kung ano na yung kasama siguro sa apartment na yon nila, Jesus. So, tuwa siya sa pati yung asawa, tuwa siya washing machine. Siyempre, babae. Tuwa siya sa washing machine kasi ang ganda pa naman ng washing machine namin na yun. So, isa yun sa mga top of the line na washing machine na binili namin. Pero, okay din, goodbye din kasi Black Friday yun nung binili namin. Sa Lowe's yun, Lowe's refrigerator, Lowe's din. Pero hindi sila sabay. So, ganon. Unang-una ulit sa Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Amen. Unang-una po sa Panginoon. Maraming salamat po. At, pangalawa sa inyo. Wala na akong masasabi kundi maraming salamat sa inyong lahat sa buo at walang sawang suporta sa amin. Yes, guys. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, friends. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe. Free lang naman ang YouTube, walang bayad. Kailangan mo lang ng email. Tapos share and like. Yun. At kung matutuwa ka sa video, para naman may matuwa din na iba makakita ng aming video. Ngayon, kayo. Ngayon, kung hindi ka naman natutuwa sa video share namin, mo pa rin. Hindi, panoorin mo, alisan mo na lang ng sound. Huwag mong tingnan, huwag mong panoorin. Di ba? Pero natulungan mo kami. Ganon. Maraming salamat. Kaya wala na kaming ibang masasabi kung hindi, we love you all. Bye-bye.